Naalala ko yung sa akin ng isang vlogger na kung bakit tayo mga Pilipino ay nananatiling mahirap. Isa raw sa sinisisi ay ang pananampalataya natin. Kasi parang sinasabi ng katulad ng sa Ebanghelyo na magkaroon ng impression natin na bahagi na huwag nang mag-isip sa bukas, huwag mag-inipon, magtiwala lang sa Diyos. Bahagi o minsan na kung saan ay katulad ng binanggit sa Ebanghelyo na everything will be given to you a day at a time. Huwag isipin yung bukas. Kaya sabi nga dito ay paanyaya na katulad ng binanggit ng salitang nagtitipon sa baka. Hindi na raw kailangan magtitipon sa baka. Yung Ebanghelyo po natin sa araw na ito ay hindi ho sinasabi na hindi na tayo kinakailangan umulan. Bahagi yun ng pagtugon. Kasi kung babasihan lang natin ang simpleng kaisipan, huwag ka na magtrabaho at bukas naman ang ibibigay sa iyo ng Diyos, ay subject yun sa different interpretation. Ang sinasabi ng Panginoon ay ano, gawin mo yung magagawa mo ngayon. Pero hindi na hulugan na yung gagawin mo lamang sa araw na ito ay para sa provision ng araw na ito. Bahagi yun. Hindi naman pinagbabawal ng Diyos na ayusin mo yung darating na bukas. Ang binibigyan mo ng Ebanghelyo na nangyari na unahin mo ang Diyos. Hindi niya sinasabi ng Ebanghelyo na hindi ka na pwedeng yumaman. Pwede kang yumaman. Pero ano yung sinasabi? Unahin mo ang Diyos. At hindi lang basta unahin mo ang Diyos. Kinakailangan palaging na andoon ang Diyos. Prioritize and maintain na nawa na makita natin kahit na ang iyong pagyaman ay galing sa Diyos. Bahagi yung bakit nasunod ka sa kanyang mga utos. Ang sinasabi yung sa Ebanghelyo ay kung makikita natin na hindi ka makapagpili ko ng sabay sa dalawang Panginoon, ay sinasabi dito na may mga pagkakataon na you will use the other at the expense of the other. Ibig sabihin, di bali ng yumaman kahit na makalimutan ng Diyos. Hindi rin sinasabi na maka-Diyos ka, pero hindi ka na kikilos para yumaman o lumago. The one does not exclude the other. Hindi ibig sabihin, hindi mo ang pagpili mo sa iba, sa isa, ay hindi mo inaalis yung isa. Ang sinasabi ko ng Jesus sinabi, unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Hindi pwede mo sinasabi na hindi dahil inuna mo ang Diyos, hindi ka na pwedeng yumaman. Pero kapag inuna mo ang Diyos, yumaman ka man o hindi, yun ang mahalaga.
inuna mo ang Diyos. Yung ayaw na sosialin, maaari kasi yumaman ka, pero wala kang Diyos. Nakalimutan mo na ang Diyos. Hindi ka na nagsisipa. Hindi ka na lumalago sa iyong pananampalataya. Ang gawain mo na lang mangyari, ang kumita ng pera. So, ibig sabihin, yung binigyan mo ng pansin ay ang kayamanan and on the process, kinalimutan mo na ng Diyos. Bahagi yun. Ang sinasabi ni Jesus niya rin, unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Hindi ipinagbabawal ng Diyos si Maria na ikaw ay yumaman. Hindi ipinagbabawal ng Diyos na ikaw ay lumago, yumamo. Bahagi yun. Kailangan dapat sa bawat pagkilos mo, naroon ang Diyos. At yung pagyaman mo ay alin? Ay kung tawagin natin ay hindi dahil sa pagtakwil mo sa Diyos o dahil isinasantabi mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin. Bahagi yun. Kaya kinakailangan din yung i-work out. Kinakailangan yung patuloy na pagmimilan at evaluation. Kasi tama rin naman na kuminsan na yung pagyaman, baka hindi natin namamalayan, akala natin yung pagkilos natin yung maka-Diyos. Pero kung natutusin, baka hindi natin namamalayan na ako naman ay umayaman na maka-Diyos. Baka mamaya naman, kasi nga, ay unti-unti na tayong kinakain ng kayamanan. At dahil kinakain na tayo ng kayamanan, nawawala na tayo ng panahon para sa Diyos. Kaya, at kuminsan inaakala natin na tayo pa rin sa Diyos, pero nakikita na hindi na nagsisimang mag-aral ng linggo. Hindi na nagdaral sa yung nawala na yung yung pamantayan na maka-Diyos. At bahagi yun. Kaya sample yan, yung mga kapatid namin na involved sa flood control project, hindi naman nila inakway ng Diyos. Sila rin naman yung mga maka-Diyos na makikita natin. Kaya lang, hindi nila nalilagyan. Ang napagtutunan ko na pala ay kayamanan. Bakit? Nanduloko na ako. Nandadala na ako. Wala na yung mga itinuturo ng ating pananampalataya sa pagkilala sa tunay